Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Pagdating sa pangunahing tahanan ng pamilya Elmheim, ipinakita sa atin sina Viscount Hayfried at Astor na nakatayo sa harap ng bumubukas na malaking gate. Pagtapak pa lang nila sa lupain ng estate, may grupo ng guide ng samalubong sa kanila. Formal silang binati ng kapitan at sinabing, naghihintay na po sa loob ang Grand Elder. Dito, mahinahong sagot ni Viscount Hayfried, hindi na kailangan ng guide, alam ko na ang daan. Pero matigas ang tanggi ng kapitan, hindi po namin yun maaaring payagan, mahigpit po ang utos sa amin na sabay kayong ihatid. Kahit sa simula pa lang, ramdam na ni Astor na hindi ito ordinaryong pagtawag dahil sa pagmamahal sa apo. Iba ang dating ng pagtanggap, may tensyon sa hangin, sadyang matigas at puno ng pag-iingat. Gayunpaman, sa paglipat ng kanyang paningin sa pamilyar na paligid, may kumislap na pangungulila sa kanyang dibdib. Ang nostalgic, wika niya sa sarili, matagal na rin akong hindi nakakauwi. Tahimik lamang siyang napatingin sa estate habang bumabalik ang mga alaala, walang imik. Wala na silang magawa kundi sumabay sa mga guide papasok. Habang naglalakad, may seryosong bulong si Viscount Hayfried, alam mo na siguro, Astor, huwag kang padadala sa init ng ulo, lalo na ngayong araw, kahit anuman ang sabihin nila. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Astor, depende yan sa kung paano kumilos ang kabilang panig. Napabuntong hininga ang ama, ang sinasabi ko, sila ang problema, makinig kang mabuti, yung taong makakausap natin ay... Hindi pa man natatapos ang ama, biglang sumabad si Astor na nakatingin sa naglalaban, tila wala si Darius. Walang emosyong dagdag niyang sambit sa isip, di ba nadurog ang kanang kamay niya, mukhang matagal-tagal din bago siya makabalik. Dahil dito, bigla napatingin sa kanya ng matalim si Viscount Hayfried, kasabay ng pagsasabing, Astor, nakikinig ka ba sa akin? Nang marinig ang mga katagang yon, agad na pabalik sa ulirat si Astor kasabay ng pagsagot nito ng opo. At mahinahon niyang dagdag, para sa araw na ito, mananahimik na lang po ako, sabi kasi ni ate, bumalik daw ako ng ligtas. Dahil dito, napabuntong hininga na lang ang kanyang ama, kasabay ng pagsipat nito sa kanya ng mahinahon. Di nagtagal, abot na nila ang isang malaking pinto, dahan-dahan itong bumukas, at ang bigat ng tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pumasok sila, at malakas na anunsyo ng kapitan ng mga gwardya, dumating na po si Lord Hayfried at ang kanyang anak. At doon, mula sa dulong upuan ng bulwagan, may nagsalitang matanda, mahinahon ngunit may bigat, sa wakas, dumating na din kayo, mahigit 10 taon na ba ang lumipas. Sabay na lumakad ang mag-ama, dagdag pa ng boses ng matandang nagsasalita, may bahagyang pagngungutya, apo ko, Hayfried. Agad na lumuhad at yumuko ng lubos si Viscount Hayfried, matagal pong hindi nakakapagbigay-pugay, ika-6 na pinuno, dakilang Grandmaster. Samantala, si Astor, na natiling kalmado, ramdam niya ang bigat ng tingin ng matanda, at sa isip niya ay pumasok ang isang katotohanan. Yan ang halimaw na nagbabantay sa dilim ng Elmheim, ang ika-6 na pinuno ng pangunahing angkan, si Zenith A. Elmheim. Sa paligid nito nakaupo ang mga tunay na heavyweight ng Elmheim, mga pangalang may hawak ng kapangyarihan at impluensya, ilan sa kanila'y pamilyar kay Astor mula sa Sword Dance Festival. Mabilis na sumilip si Astor sa paligid, at halos puzzle-osong tanong, wala si Roderick. May gulat sa kanyang ekspresyon, pero bago pa man makasagot ang iba, matalim na salita ng ika-6 na pinuno, wala yung taong yun, bata, pinuno siya ng mga knight na direktang naglilingkod sa royalty, alam mo naman. Nanatiling mabigat ang atmosfera, at sa isang iglap, may lumabas mula sa matanda, isang nakakasindak na aura, makapal at nakakasakal, pumipiga sa buong bulwagan na parang di nakikitang bigat. Sapat na ang presensya niya para duminahin ang silid. Malamig na dugtong niya, wala siyang panahon para abalahin ang sarili sa mga bulgar na bagay. Kaya kaming mga matatandang sundalo na ang nag-iisip at nangangasiwa sa mga gawaing administratibo, Astor. Sa kabila ng mga salitang ito, nanatiling kalmado si Astor sa panlabas, ngunit sa isip niya ay may pagmumuni. Dati, wala akong pakialam, sa nakaraang buhay ko, hindi ko man lang sila nakita, pero ngayon, tipunin ng napakaraming ehekutibo kahit wala ang kasalukuyang pinuno, para sa isang retirado,
ang bigat-bigat pa rin ng impluwensya. Hindi may kakaila ang kapangyarihan ng ika-6 na pinuno, kahit retirado, tila absoluto pa rin ang kanyang awtoridad. Sa wakas, nagsalita si Hayfried, kontrolado ngunit matatag, at ano po ang mga bulgar na bagay na ito? Mahinang tumawa si Zenith A. Elmheim, haha, alam mo na yan, hindi ba? Dumausdos ang matatalim na titig kay Aster, parang kidlat na damapo sa gitna ng dilim. Nabalitaan ko, malaking gulo raw ang ginawa ng alaga mong aso sa Sword Dance Festival. Ang bawat salita ay parang kutsilyong pinahaba, pinadama, at isinaksak sa hangin, lalong lumapot ang tensyon, tila usok na bumabalot sa buong bulwagan. Sandaling ibinaba ni Aster ang kanyang tingin, saka muling tumingala, ang gininto ang mga mata ay matatag, hindi natitinag, parang apoy na ayaw mamatay, sa kanyang isip, mariin niyang binigkas, gaya nga ng inaasahan ko, tungkol nga ito sa nangyari noon sa dance festival. Mahinhin ngunit matatag ang tinig ni Viscount Hayfried nang tumugon, kung tungkol po sa bagay na yan, si Roderick na po ang nag-ayos at nagsara ng kaso. Ngunit agad itong binasura ng mga nakatatanda, kasabay ng mabibigat na pagkunot ng kanilang mga noo, malamig na wika ni Zenith, isa lamang yung palabas sa publiko, hindi nito binabago ang katotohanang nadungisan ang reputasyon ng Elmheim. Ang pag-ampo ng batang hindi alam ang pinagmulan ay pagkakamali na mismo, pinagpasensyahan na sana namin kung nanatili siyang walang kwenta. Lalong tumigas ang kanyang boses, bawat salita'y parang martelyong dumadagundong, nagpapabigat sa paligid. Iba na ang usapin kung ipapakita niya ang pangil niya sa pangunahing angkan, wala na tayong pagpipilian kundi palayasin siya. Sa sandaling yun, bumuhos ang napakalaking killing intent sa bulwagan, mas matindi, mas mabagsik kaysa kanina, nakakasakal ang presyon, walang awang dumadagundong sa dibdib ng bawat naroroon. Nagpatuloy ang ika-6 na pinuno, ang mga matay nakatutok sa harap, parang sibat na handang sumibat, hindi ka rin makakatakas sa nararapat na parusa, Lord Hayfried. Hindi na may kakaila ang banta, bumagsak ang silid sa isang tensyonadong katahimikan, mabigat, nakabibingi, parang mismong hangin ay natigil sa paghinga. Ngunit matapos marinig ang lahat ng iyon, matatag na nagsalita si Aster, tumindig na parang tore, ako lang po ang gumawa ng lahat, wala pong kinalaman ng ama ko. Samantala, nanatiling tahimik ang kanyang ama, dinadama ang bigat ng paligid, habang ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanila. Patuloy ang pagigting ng eksena, parang lubad na unti-unting hinihigpitan, nang makita ito ni Aster, napailing siya. Ngunit nanatiling hindi natitinag ang kanyang damdamin para sa ama, isang panata ng anak na handang samalo ng lahat. Sa sandaling yun, muling bumagsak ang bulwagan sa nakamamatay na katahimikan, parang tibak ng Verdugo na nakabitin, handang pumutol anumang oras. Ngunit hindi nagtagal, isa sa mga elder ang mariing nagsalita, mukhang kulang pa ang iyong disiplina, isang bata, nakikialam sa usapan ng mga nakatatanda. Agad tumindig ang great-grandfather, bawat hakbang ay mabigat na parang alon ng digmaan, kasabay ng mariing paglahad, pinamumunuan namin ang 12,000 mandirigma sa ilalim ng aming watawat, dala namin sa aming mga balikat ang bigat ng pangalang Elmheim. Ngunit hindi iisa ang kalooban ng mga kabalyero, marami ang nagmamasid mula sa mga anino, naghihintay ng pagkakataong agawin ang pinakamataas na upuan, at natural lamang, kabilang doon ang ilan sa mismong silid na ito. Habang naglalakad ang great-grandfather, mariin niyang binigkas, ang nais lamang namin ay kapanatagan ng loob, kailangan namin ng patunay na hindi ka magiging sanhi ng kapahamakan ng Elmheim. Bigla, inilapit ng matanda ang puluhan ng espada sa harap ni Viscount Hayfried, isang sandaling nagpatigil sa lahat, bumungad ang espada, naglalabas ng kulay pulang enerhiya, mabigat ang presensya, parang apoy na kumakain ng hangin. Naaalala mo pa ba, wika ng matanda, malamig at mabagsik, noong nabigo kang protektahan ng iyong Panginoon, at kinaladkad mo sa putikan ang pangalan ng Elmheim, dito mismo sa silid na ito, hinayaan mong putulin ni Roderick ang iyong braso. Pagkatapos, mariin niyang inutos, ang itsuray tila demonyo, sa pagkakataong ito, patunayan mo ang iyong katapatan, putulin mo ang ulo ng batang yan, kapag ginawa mo yon, dito na magtatapos ang usaping ito. Samantala, makikitang mabigat ang mga mata ni Aster, malalim na nag-iisip kung ano ang magiging tugon ng kanyang ama, ngunit kalmado, mariin ang sagot ng kanyang ama, hindi ako papayag, mas pipiliin ko pang kitlin ang sarili kong buhay kaysa itaas ang espada laban sa sarili kong anak.
Napasinghap ang matanda, kasabay ng malamig na wika, "Ganoon ba? Mabuti, kung gayon, mamamatay kayo, ikaw, ang iyong asawa, ang iyong anak na babae, at ang batang yan, walang isa mang may iwan, simula sa araw na ito, ang bahay ng Viscount ay buburahin sa kasaysayan." Biglang sumugod ang napakaraming knight, kumislap ang bakal sa bulwagan, pinalilibutan sina Viscount Hephide at Aster, mga espadang nakataas, ang killing intent ay lubusang pinakawalan, parang bagyong walang habag. Nang makita ni Aster ang kanyang ama na pinalibutan ng mga talam, umusad siya, itinaas ang boses, "Matalim at walang takot, bakit kayo natatakot, great-grandfather?" Napakunot ang noo ni Zenith, ang mga matay matalim, nagtatanong, ano ang ibig sabihin nito? Hindi umatras si Aster, ang gininto ang tingin niya ay nanatiling matatag. Habang nagsasalita ng puno ng paninindigan, isang grupo ng mga ganap na lalaki, nagsisiksikan at nanginginig sa takot, "Nakakadiri, nakakaawa, kung takot kayong makagat ng aso, kung ganoon, itapon ninyo ako sa pagpapatapon o lipunin ninyo ako kung iyan ang nais ninyo, hindi ako mag-atubiling sundin ito." Patuloy ni Aster, "Ang tinig ay lalong tumitibay, pero kung balak ninyong galawin ang pamilya ko." Sa kanyang pagsasalita, sinimulan niyang habarin ang kanyang barrow, walang pag-aalinlangan, walang takot, tahimik na pinanood siya ng kanyang ama, batid kung ano ang ipapakita ng anak. Bago humarap muli sa mga nakatatanda, mahinang bulong ni Aster sa kanyang ama, "Paumanhin po ama, mukhang hindi talaga ako magaling manahimik." Samantala, biglang napako ang tingin ng isang knight sa malapit, hindi makapaniwala, nanginginig ang tinig, "Ano yan?" Yung sagisag na pakpak sa likod niya, sigaw nito, puno ng takot at gulat, tila ba nakakita ng multo mula sa kailaliman. Tumindig si Aster ng matuwid, parang tore na hindi matitinag, at doon ay lumantad ang markang 7 pakpak sa kanyang likod, maliwanag, matindi, at imposibleng baliwalain. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong silid, bawat salita'y parang kulog na dumadagundong, "Itong 7 pakpak na ito, ay magiging kaaway ng Elmheim, pag-isipan ninyong mabuti, hindi na natatakpan ng banta, direkta, absoluto, at imposibleng baliwalain, parang hatol na isinulat sa bato, walang puwang para sa pagtakas."